Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lira. Ito po ang aking daily devotion, Praying with Adoration na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampos sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Jeremiah chapter 32, verse 17. Sabi po dito ay, Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. Sabi po dito, si Jeremiah po isang nananalangin dito sa Panginoon at bungad ng kanyang panalangin o simula ng kanyang panalangin ay kung gaano ina-acknowledge niya kung gaano makapangyarihan ang Panginoon. At ang unang katuruan ngayong araw ay the prayer of adoration acknowledges God's character. Yung prayer of adoration ay ina-acknowledge natin ang mga characteristics ng Diyos, mga katangian ng Diyos. Ina-acknowledge natin ang mga pangako ng Diyos na tutuparin niya. At dahil ito ay may kakayahan ng Diyos na tuparin ang mga pangako niya dahil siya ang makapangyarihan sa lahat, dahil siya ang may likha ng langit at lupa sa pamamagitan lamang ng kanyang kapangyarihan. Ganun makapangyarihan ng Panginoon. Kaya magtiwala tayo sa mga pinangako niya sa atin na tutuparin niya ito. Second teaching is, the prayer of adoration strengthens our faith in God. Kung tayo ay sumasamba sa Panginoon at nanalangin tayo sa Kanya, simulan natin ang ating panalangin sa pasasalamat at i-acknowledge natin kung gaano makapangyarihan ng Diyos na siyang magawa ng lahat dito sa mundo. Siya magawa ng langit, ng lupa, ng sun, ng stars, ng moon, ng buong universe. At ang prayer of adoration is mas pinapalakas nito at pinapalalim nito ang pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya kung tayo ay mananalangin ay simulan lagi nito sa pasalamat sa Panginoon na may gawa ng lahat. Ang last teaching is, the prayer of adoration gives meaning to our situations. Pag nanalangin tayo at ang unang lumabas sa ating panalangin ay ang pag-acknowledge kung gaano makapangyarihan ng Panginoon, ang sitwasyon na kung nasan tayo is magkakaroon ng, or it makes sense, magkakaroon ng sense. Kumbaga, ma-realize natin na ang sitwasyon natin ay kasama pala sa plano ng Panginoon at kailanman ay hindi tayo iiwan ng Panginoon at kailanman ay hindi tayo pababayaan. Yun lamang po.